Praise God. Praise God. Tayo po muna ay daling manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay muling lumalapit sa iyo at nagpapasalamat kami sapagkat muli namin maririnig ang iyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, na kami ay iyong pagmambabating sa pagtanggap ito at tulungan mo na ito'y maging gabay namin sa aming mga ministeryong tinanggap mula sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa aklat po ng unang Pedro, sa 4, verse 10 to 11, ang sabi po mga kapatid, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po mga kapatid bilang nasa tunay na iglesia ng ating Panginoon. Isa po sa mga pinagpapasalamat natin sa Diyos ay ang tayo po ay Kanyang inilagay sa ganitong kalagayan na kung saan tayo ay pinagkatiwalaan sa isang kaloob na dapat natin ipagamit sa ating Panginoon. Sa mga pagkakataon pong ito, mga kapatid, ating pong pagbubulayan, ang mabuting katiwala ng Diyos sa iba't ibang kaloob. Purihin po ang ating Panginoon. Ano po ba itong kaloob na ito, mga kapatid? Tayo po bilang kabahagi sa Praise and Worship Team, tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang talento. Halimbawa po sa pag-awit, sa pagtugtog ng iba't ibang instruments. Yan po ay mga talento na ipinagkaloob at ipinagkatiwala sa ating ng ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, bakit po ba tayo pinagkalooban ng Diyos ng talento? Mga minamahal, tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng talento sapagkat tayo po ay Kanyang pinagkakatiwalaan. Purihin po ang ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, masasabi natin tayo'y higit pa sa mapalad sapagkat hindi lahat ay nabibiyayaan ng ganitong pagkakataon. Hindi po lahat ay pinipili ng Diyos upang pagkatiwalaan ng isang napakamahalagang kaloob. Ito po kasing pagbibigay ng Diyos ng kaloob sa atin. Hindi lamang po ito basta talento lang. Hindi po ito basta na lang ibinigay ng Diyos sa atin na parang, ayan ang talento mo, bahala ka na dyan. Hindi po mga kapatid. Kundi kalakip nito ay ang tiwala. Kalakip ng pagbibigay ng Diyos sa atin ng kaloob ay tiwala. Halimbawa po sa magkaibigan. Binigyan ka ng regalo ng iyong kaibigan. Ngayon, sa tingin mo ba, binigyan ka niya ng regalo dahil wala lang o dahil lang sa birthday mo lang? Siyempre, hindi po mga kapatid. Binigyan ka niya ng regalo dahil tiwala siya na iingatan mo yun at aalagaan mo yun. Gagamitin mo yun, di ba mga kapatid? Dahil sa binigyan ka ng regalo ng kaibigan mo, siyempre makakaramdam ka ng tuwa. At pinakamabuting maisusukli mo sa kabutihan na ipinakita niya ay alagaan yung regalo na yun na binigay niya sa iyo. Iingatan mo yun, hindi mo yung sisirain or hindi mo sisirain yung tiwala niya sa iyo na iingatan mo nga yung regalo niya. Sa kaloob ng Diyos sa ating mga kapatid, ganun din. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng talento dahil tiwala ang Diyos sa atin. Yan kasing talento mga kapatid, regalo yan mula sa ating Panginoon. At napakapalad natin sapagkat tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa ganitong mga kaloob. Kaya ano po ang sabi sa teksto na ating binasa? Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo. Purihin po ang ating Panginoon. Pangalawa mga kapatid, bakit daw po tayo pinagkalooban ng Diyos ng talento? Ating pong balikan ang ating teksto sa verse 11. Ang sabi po mga kapatid, gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos
upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Purihin ko ang ating Panginoon. Ang sabi mga kapatid, upang papurihan natin ang ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, bilang tayo ay mga anak ng Diyos at bilang kabahagi ng Praise and Worship Team, ang pinaka-main purpose natin dito ay papurihan ang ating Panginoon. Kaya nga po lagi natin naririnig sa ating mga manggagawa, lalo na sa mga nagsusong leader. Lagi namin sinisigaw na purihin natin ang Panginoon. Bakit mga kapatid? Sapagkat yan ang dahilan yan talaga yung pinaka-reason kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Kaya sa ating mga bahagi, ano man ang ating mga talentong pinanggap mula sa ating Panginoon, lagi natin isaisip na ginagawa natin to hindi para sa tao, kundi para sa kapurihan ng ating Panginoon. Lagi nating isa puso yung pagtugtog, yung pag-awit, lahat yan ibabalik natin sa Diyos dahil sa Kanya nagmula lahat ng bagay. May talent ka, may itsura ka, matalino ka, kaninong pa ba yan ipapagamit? Sa sanlibutan ba? Kaya sa bawat pagtugtog natin, sa bawat pag-aawitan natin, pakanasain natin na magawa natin lagi yung pinakamabuti. Huwag tayong mahihiya mga kapatid. Ang sikreto lang naman dyan mga kapatid ay panalangin. Ilapit natin lagi. Basahin natin sa Ephesians 3 verse 14. They who kneel before God can stand before anyone. Alam niyo po mga kapatid, short testimony lang to. Gusto ko po itong verse na to. Ang sabi po dyan, they who kneel before God can stand before anyone. Gusto ko po ito dahil lagi itong nagpapaalala sa akin na when you pray, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Ako po mga kapatid, talagang kapag ako ay inassign na mag-MC or mag-song leader, lagi po akong lumuluhod bago ako umakyat. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako magaling. Hindi ako sure kung napapansin niyo, minsan ako talagang kinakabahan ako. Sa tagal ng panahon na tumatayo ako sa harapan, hindi ako ganun ka-confident na humarap sa maraming tao. Pero sa biyaya at kahabagan ng Diyos, patuloy niya tayong pinapagingnapan. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga pagkakasala, ang Diyos tumitingin pa rin sa puso natin na tayo ay handang magpagamit sa Kanyang banal na gawain. So ano daw po yung reason bakit tayo pinagkalooban ng Diyos ng talento? Una mga kapatid, dahil pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos. Pangalawa, upang papurihan ang Kanyang banal na pangalan. Purihin po ang ating Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salitang nahayag. Salamat po sa pagpapaalala mo sa amin na lagi namin gawin ang pinakamabuti para sa iyong banal na gawain. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito'y amin pagyamanin, patuloy namin maipagamit para sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. At sa aming mga pag-uwi, ingatan mo ang bawat isa. Hanggang sa araw po ng bukas, muli mo kaming ibangon na taglayan panibagong buhay at kalakasan nang sa gayon ay amin ka namin masamba sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. May sundo ka na? Paano po again? What verse po yung inong nakapit? Alin doon? Yung gustong-gusto niyo po. Yung Ephesians 3:14.